Magandang araw mga lods. Ayan, kumusta na kayo? At ako'y isang linggong hindi yata nakapag-upload. Dahil mga lods, sobrang busy. Ayan. Gabi na ako nakaka-uwi. Ngayon medyo nagpahinga lang ako. Kaya yun, may pagkakataon tayo na makapag-video uli mga lods. Ayan, tapos may parang hindi naman totalin tanong. Sasagutin natin maya maya at kumustahin natin ang ating mga alagang parakeets mga lods, kasi medyo namimiss ko rin sila dahil lagi akong gabi dumarating. Gigising ako ng maaga tapos aalis na kagad sa punta ng trabaho, sabay ang uwi noon gabi na, kaya hindi ko masyado nakikita yung pagmamasdan masyado yung mga alaga natin mga lods. Let it, bang, bang. Magandang umaga mga lods. Ayan, dito tayo ngayon sa ibabaw ng bubong. Ayan, para makita natin ulit yung natin, ibon mga lods. Matali kung mapagmamasdan nyo siya, pinagsama-sama ko uli para kasi bala kong yung mga African o yung kakate ilagay dun sa malaking hawla, baga para babaguhin ko yung habitats nila, kumbaga yung lalagyan nila. Ngayon gaya nakikita nyo, pinaghalo-halo ko uli kasi parang hindi masaya pag pag hiwa-hiwalay hindi ko mapokusan kasi yung kabila, yung maganda sana yung hiwa-hiwalay, kaya lang pag focus ng video hindi napupuruan yung ibang hawla, kaya hindi maganda, parang hindi ako satisfied. Kaya yan, para pag nag video ako isang focus lang mga lods. Yan yung mga gaya ng mga nagtatanong na yung mutation, yan tingnan nyo na lang kung gaano kaganda yung mga mutation. Yan mga lods, sarap parisan yan, yung na yan, spangle. So ngayon mga lods, meron lang yung, kasi iba binubura ko na yung mga message kagaya ni ni Reynan Ponce, diba? Sabi niya daw, tip naman dyan lods, sabi niya kung paano paramihin. Matali naggano na rin to nung nakaraan, kasi parang siya daw medyo matagal na rin hindi dumadami, diba? Yan, sasagutin natin yan. Pero bago sagutin yan, yun ako muna yung si Christopher. Yan, sabi niya, Lods, pwede bang hindi na sumali sa raffle mo, mag-acquire na lang ako. Yan, so ibig niya siguro sabihin bibili na lang kasi acquire diba pwede naman, yun nga yung totaling gusto ko yung, kasi kaya lang naman ako nagpaparaffle mga lods, para sa patuka, di ba although ngayon may trabaho ako, pero gaya na sabi ko sa inyo, hinigyan ka na ng trabaho, gusto mong pasweldo lang kasi to, basta usapan lang sa congregation namin yon. Siguro kung abutan man ako, di salamat sa Diyos, pero pag hindi, okay lang, kasi yung congregation namin mula naanib ako doon, gawain ko na yon. Pag may kailangan gawing dapat, ginagawa, wala nang usapan yon. Ngayon kung abutan ka, di salamat, ganun yun. Kaya baka mamaya magtanong kayo, may trabaho ka naman, bakit ang inaano mo pa for patoka, di ba alam niyo mga lods, ganito yun maisingit ko lang to. Kung ako yung trabaho ko, yung talagang trabaho yung, kasi ako sa labas, sa totoo lang, pag may trabaho ako, ang kita ko more than 1K. So ibig sabihin doon pa lang sa 1K okay na, di ba kaya lang hindi ganun na kasi yung trabaho ko ngayon, hindi na ganun ka, kumbaga sa artista hindi yan na ganun kasikat. Ang trabaho natin ngayon, sa meron, sa wala. Yan.
Kasi freelancer lang tayo eh. Wala nung nag-pandemic na ano na yun. Medyo, siguro sa edad ko na rin. Kaya mas gusto nila eh, mas bata, gano'n. So ngayon ako naman, yung ano, ayoko rin nagpapahinga sa bahay. Kaya dun sa congregation namin, pag may kailangan gawin, ginagawa ko. Pag inutusan ako, gawa lang. Hindi, ano, hindi nausapan yung ano, kung bigyan ka o hindi. Kasi ano naman, mabuti naman kasi yun. Diba, no? At sana lahat ng tao ganon. Diba, no? Pagka alam ng mabuti, gawin mo agad. Diba, no? Wala na maraming anas-anas. So, ganon tayo. At sana ako, hanggang sa tayo pumanaw sa mundo, gusto ko po ganon hanggat kaya ng katawan ko, mga lods. So, iwan na natin yung mga idol, ano. So, balik tayo kay, ano, Christopher. Sabi niya, kung pwede raw hindi na sa sumali, mag-acquire na lang siya. Di ba, no? So, yun nga yung, ano, yun nga yung gusto ko, lods. Ngayon, ganito. Mas maganda, pumunta ka rito. Di ba, no? Yung address ko naman, pag nag-chat ka sa, ano, sinasabi ko naman yun. Siguro, alam na rin yung address ko, no? Pero pag hindi, mag-chat ka lang, mandyan naman yung messenger ko eh. Marami naman nag-chat-chat sa akin. Alam ko pati ikaw, nag-chat-chat ka na rin doon eh. Kasi karamihan ng ano, halos doon nagtatanong. So ngayon ano yun, punta ka sa ano, sa messenger. No? Kung hindi mo alam address ko, sabihin ko. Tapos mas maganda, pumunta ka rito, Lods. At huwag kayong mag-alala, yung aso ko ano na. Wala na siya. Di ba na? Tsaka na natin itapik yan, si Oyong. Wala na sa bahay. Basta tsaka ako na lang yan. No? So yung mga natatakot sa aso, so hindi na ano yun, hindi na problema kasi wala nang aso sa bahay. Kasi masyadong tumapang yung aso ko eh. So inalis ko siya, di ba no? So ngayon pwede yung Lods, mas maganda pumunta ka rito para makapamili ka. At tapos, kumbaga nag-effort kang pumunta rito, may discount yun. Di ba, no? Ganun yun. Lalo na kung ang kukunin mo, 4 hanggang 3-4 na pare. So, may discount na malaki yun, Lods. Ganun yun. Pero pag pa-deliver mo, standard price ako. Tapos, mag-usap pa tayo sa rider. Kasi baka may malayo, matalo tayo, di ba, no? Ganun lang yun. Kaya kung yun ang inaano mo, pwede yun, Lods. Yun nga yung gusto ko. Di ba, no? Kaya bilisan mo na kasi baka biglang ano to, ma-out. Di ba, no? Lalo na ngayon, busy ako. Pag dumadaming ganyan, binibigla ako silang i-out, eh, sayang. Di ba, no? Ganun lang naman yan. So, ano na tayo, lipat na tayo ng topic, mga Lods. Punta tayo kay Reynan Ponce. Yan. O paano daw magparami. Kumbaga ano naman dyan. Kumbaga bigyan ng tip naman dyan. Diba, no? Parang ganun. Ano yun, Lods? Unang-una, ako kasi bago ako na busy ng ganito, although hindi naman ako laging busy, ano? Itong panahon lang na to kasi maraming gagawin sa lokal namin, ano? Ano yan, pinag-aralan ko talaga yung ibon. Siguro ang payo ko sa'yo ganito, magbasa-basa ka ng libro patungkol sa ibon. Di ba, no? Pag-aralan mo yung ang nature niya, yung pamumuhay ng isang ibon na yan, yung parakeets, yung budgie, Pag-aralan mo, para mapag-aralan mo, ano ba yung mga gustong pagkain yan, gustong lugar niyan, pwede ba siya sa malamig, pwede ba siya sa mainit o maligam-gam, gano'n. Pag-aralan mo kasi sa vlog kasi minsan siyempre hindi naman natin kayang i-discuss lahat yun, di ba, no? So yun yung number 1 tip ko, pag-aralan mo yung ibon. Kasi baka mamaya kung mo ibon napapanood natin sa TV o nung nag-aaral tayo, ang pagkain uod lang, mali yun. Kasi merong ibon hindi masyadong kumakain ng uod o hindi talaga kumakain, gano'n. Di ba, na? Kaya nga marami tayong pagkakamali doon minsan kasi yung napapanood natin, nakala natin lahat ng ibon gano'n. Hindi. O gaya yan, ito.
Yun na yung tip number 1, yung ano, pag-aralan mo yung ibon. Di ba, no? Yung mga kinakain niya. Ito, tip number 2, yung mga kinakain. So, pag nasa cat foods natin, ang kinakain lang naman yan, African seeds mix. Yung mix na. Tapos, bigyan mo ng gulay. Gaya ng talbos. Di ba, no? Siguro, sa isang pares mo, sa flying cage, walang problema kasi kung maraming ibon, kahit tambakan mo ng gulay sa isang araw, walang problema yun kasi maraming kumakain. Pero pag pares lang, limitado yun. Siguro, ang payo ko sa loob na isang linggo, 2 beses. Mamili ka na, talbos ng kamote o kangkong, lukbati, yan, malunggay, mga damo. Although marami yan, maraming kinakain yan. Siguro napanood mo na yung bawal, di ba, no? Yung bawal sa ano, at saka na yung kabawalan, basta yung pwede lang, ano, yun, mga binanggit ko na gulay na yun. Yun na ibigay mo sa kanila. Ngayon, ano yan, sa pagbe-breed naman, siyempre, yun yung kondisyon. Ibigay mo yung tamang pagkain, tamang gulay, di kinukondisyon mo, ano, kung gusto mong lagi kang successful sa pagbe-breed. Tapos, ang pinaka-importante, pangatlong tip, yung pwesto nila. Hanggat maaari lang. Yung malayo sa tao, yung hindi dinadaan-daanan, hindi maingay. Di ba, no? Kaya kung mapapansin mo, yung sa akin, totally, hindi ako nawawala ng harvest kasi nasa bubong sila, tapos sabihin, mga cage nila, merong malaking cage, aviary. So, ang pusa, hindi nakaka-penetrate. Di ba, no? So, yun, anak lang sila ng anak, o pisa lang ng pisa. Kasi walang istorbo. Hindi sila masyadong nagagambala kasi sa bubong. Yan pusa naman, nagandungaw lang yan. Pag nagsawa yan at hindi makapenetrate, aalis din naman yan. Di ba? Tapos hindi nadadaanan ng daga yung pulungan. O yan, sa akin, medyo less na yan, lalo na yung malaking daga kasi nasa loob nga sila ng cage. At saka nasa bubong, kumbaga may pakinabang din ang pusa sa totoo Minsan, di ba, dadaan sa bubong yung pusa. Sa bubong na yun, yung daga, nakakabugaw sila. Kaya pinababayaan ko rin minsan, kahit minsan nakikita ko may pusa. Sabi ko, di yun naman mapapasok yan. Babayaan ko. Kasi nakakabugaw din ang daga yun, tsaka mga bubwit. Although yung mga bubwit, siyempre nakakalusot siya. Pero hindi na ganun threat sa mga alaga natin. Yan. Yan yung mga Tapos, pang-apat, basta markahan nyo na lang dahil ako, daldal lang ng daldal. Pang-apat, dapat may panahon ka, Lods. Ayan. Number 1 yan. Ang ibon, hindi lang basta pinapakain mo. Kagad. Ako, eto yon. Pag ako, busy, gaya ngayon, i-apply ko yung ngayon, yung kalagayan ko ngayon. Gigising ako ng alas 5 ng umaga. Talagang kahit masakit pa katawan ko, babangon ako. Ayan. Kakargaan ko ng tubig kasi may hose na sa taas. Sisinda ko yung gripo. Sama na rin dilig doon kasi. So, yun. Pakakainin ko na yon. Tapos, magdidilig. Bababa na ako hindi pa. Yun, dinibigyan ko sila kahit kalating oras. So, ibig sabihin, yung mga alaga ko, kilala nila ako. Na pag umakyat na ako, nagkakagulo na yan. Kasi alam nila, rancho na yun, mga lods. Yan na, rancho. Yan, kakagulo na yun. So, ibig sabihin, kilala ka na ng ibon mo. Ang mahirap ito, baka ganito nangyayari sa'yo, Okay, pag dumating ka, o bigla kang pumunta sa ibonan, naiilang ang ibon. So, ibig sabihin, hindi ka pa kinikilala ng mga alaga mo. Kaya medyo ikaw mismo, nakakabugaw ka sa kanila. Kaya iwasan natin yon. Dapat ang ibon, ito, sa mga UV, lalo na yung kahit pati na rin sa'yo, Lods, lang, kung may panahon ka rin lang, bago ka magpakain, umupo ka lang, tumayo ka, yung simple lang. Dapat walang sigarilyo, mamaya
15 minutes ka nga nakatayo, naninigadlo ka naman, naku, ayaw ng ibon yan. Galit ang ibon dyan. Hindi ano yun, yung amoy lang yan, ayaw nila eh. Tsaka delikado sa baga nila yan. Basta gayon mo, tayo ka lang doon. No, hindi naninigarilyo. So, kapi-kapi ka. So, ibig sabihin, pinagmamasdan ka lang kasi matalino yung mga yan. Pinagmamasdan ka. So, ngayon, pag pinagmamasdan ka lang mga ibon, tapos bigla mong pakakainin, matatandaan nila yun. Na pagpupunta ka ron, pakakainin mo sila. So, bandang huli, kahit yung pagtayo mo ron, pakainin mo sila, alam na nila yon mga lods. Yan. Malaking sekreto kasi yan, yung ka-vibes mo yung alaga mo kasi pag hindi mo ka-vibes, minsan baka nasa pugay dyan, aalis pa eh. Nauudlot. Minsan nga, iitlog pa yan, baka mabasag pa itlog kasi nagugulat sa'yo, di ba, no? Yun yung mga sekreto na dapat nyo tandaan, mga lods. O ano pa, sa panlima, ano pa. O yun lang muna siguro kasi ano yun eh. Sapat na yung apat na yun, yung mga susunod baka ano na natin. Idagdag natin pero napaka-importante nun. Kasi ang tanong mo lang na kung paano magparami, di ba, no? So ngayon siguro yung tanong na susunod, pag may inakay na o pag may itlog na, di ba, no? Although nasagot ko na rin yun. Ganun lang yun kasi hanggang doon lang. Yung panglima, hindi na muna yon. So, ganun lang yung apat na yon, sapat na yon para makapagparami ka. So, ngayon, susunod na na tanong, sa next vlog na lang siguro, Lods. Diba, nakapagparami ka na, diba, no? Eh, hindi pa kasi hindi ka pa nga sundin mo muna yung apat na na yon. Apat na rules na pag-ibon. Bago tayo pumunta doon sa pag inakay na. Kasi hindi ka nakakapagparami. So yun muna. Siguro mga lods. So yun lang mga idol. Yung Tapos, yung pa rin ang sasabihin ko, abangan nyo yung sa raffle. Diba? No? Kasi alam ko si Christopher hindi mas sumasali sa raffle to eh. Diba lods? Pero okay lang naman yun. Basta nood lang ng nood. Tapos hanggat maaari, wag lang kayo mag-skip ng ads. Okay na yun mga lods. Tapos pag may tanong kayo, di lang. Tanong nyo lang. Basta may pagkakataon tayo, sasagutin natin yan. Tapos yung kay Densky naman, ito sa messenger to pag-iipunan niya daw. Sabi ko nga sa kanya, gusto mo kunin mo 2. Bibigyan kita ng partida. Di ba, no? At least ito nakakasiguro ka na malusog yung ibon. Diba? Hindi ko naman sinasabing sa ibang bilihan hindi. At least ako nakakasiguro kilala niyo ako, di ba, no? Lalo si Densky, ilang beses nang pumunta dito yan. Kasi malapit lang siya sa amin yung trabaho niya. Taga Antipolo na ngayon to. Dating Bulacan to. Lumipat ng Antipolo. Pero ang trabaho dito sa SM. Sa SM, lang yan mag-move it ka lang. Baka 5 to 10 minutes nandito ka na sa amin. Di ba, no? Ganun lang kalapit siya. Kaya ito si Lods, madalas kami mag-usap nito. Gusto niya ng kakatail, kaya lang kulang pa daw yung pag-iipunan. Okay lang yan, Lods. Kaya lang, lang yun, di ko kaya ipangako. Siyempre, baka pag may buyer na maganda presyo, ibigay ko sa kanya yun. Di ba, no? Ganun lang naman yun Totally, yung isa rito, meron ng may-ari. Di pa lang niya kinukuha. Yung tumatahol. Kaya lang, ito Lods, yung si Densky. Hindi pa tayo pamilyar sa sa kakatail. Hindi ko pa talaga sure kung babae o lalaki yung kasi minsan may mapusyaw pero lalaki yun, di ba, no? Siguro ang kaya kong sa'yo, ikaw na pumili. Halimbawa, sinabi sa'yo, yan yung available, pumili ka dun. Ikaw yung pipili mismo para sugrado. Sabi nga ni Herman Moreno, walang sisihan. Hindi, tulugan pala yun mga lods. So gano'n lang mga lods. Okay mga lods, siguro yun lang. At sa susunod na natin ipapakita natin yung mga inakay na hindi pa nakakababa. Kasi yung usapan, di ba, kailangan bumaba muna bago tayo magparapol. Papakita natin
kung ilan sila, no? Hindi naman karamihan kasi hindi natin nasikaso, tsaka nagbawas talaga ako ng breeder, tapos nagpalit. Kaya siguro itong mga panahon na to, hindi ganun karami yung ma-harvest ko. Di ba, no, mga lods? Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Don't escape the ads. Bye-bye.